Duterte lamang talaga yung may mga nagmamahal na mga kababayan natin sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao na ang kanilang pagmamahal ay talaga pong hindi matatawaran dahil maganda naman po kasi ang naging patakaran ng ating Pangulong Digong nung siya ay naging Pangulo ng ating bansa, naging mayor siya sa Davao at ganun din po si BP Inday Sara, naging Vice Mayor, naging Vice Presidente. Kaya diyan nakikita natin na yung mga grupo ng mga politiko dito sa ating bansa na gusto nilang mapanatili sa pwesto pagkatapos na hindi na magkasundo sa mga Duterte ay gusto nilang burahin ang mga Duterte sa larangan ng politika dito sa Pilipinas. Na hindi naman natin po yun papayagan basta-basta. Kaya andito tayo ngayon. Pag-usapan natin itong impeachment ni BP Sara. Magandang tanghali mga minamahal na kababayan. Muli po tayong nakabalik dito sa Maynila at ngayon lang tayo uli mag-live at dahil alam nyo naman medyo ilang araw din tayong wala sa bansa at tayo ay nasa China nga. Dumalo tayo sa malalaking mga pagtitipon po roon. Kaya tayo ngayon ay naririto na sa Pilipinas at tayo ay medyo sinalubong ng mga iba't ibang mga issue na naglipa na. Unang-una na yung gerang nangyayari dyan sa gitnang silangan sa Israel at saka Iran. Umaabot na ng pang-14 na araw na yata ngayon, ano? At kahapon akala magkakaroon na ng ceasefire. In-announce pa yan ni President Donald Trump sa kanyang social media platform at tayo natutuwa na matitigil na yung putukan doon at magkakaroon ng kapayapaan. Pero medyo hindi yata naging maayos yung pag-uusap ng Israel at Iran at nagkapalitan uli ng mga missile. Mabuti na lamang at walang mga tinamaan na mga sensitibong mga lugar at wala ring mga nasaktan doon sa mga pinakawalang mga missile ng dalawang bansa. Kaya galit si President Donald Trump na sabi niya parehong nag-violate ang Iran at saka Israel ng usapang ceasefire. Sana nga magtuloy-tuloy na nga yung katahimikan po dyan para naman po yung ating mga overseas Filipino workers na tayo ay nangangamba sa kanilang kaligtasan ay matatahimik na rin ang kanilang kalagayan at kalooban mapapanatag. So pagtuunan naman po natin ang issue ngayon, itong nangyayari pa rin sa ating bansa. Politika pa rin. Hindi pa rin matapos-tapos ang politika dahil sa mga nangyayaring mga issue. At alam naman po natin ang dahilan dyan. Talagang nag-umpisa lahat yan sa kagustuhan ng pamahalaan at ng administrasyon, mga kaalyado nilang mga politiko, na mawala na sa eksena ang mga Duterte. Kaya yan ang dahilan dyan dahil Duterte lamang talaga yung may mga nagmamahal na mga kababayan natin sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao na ang kanilang pagmamahal ay talaga pong hindi matatawaran dahil maganda naman po kasi ang naging patakaran ng ating Pangulong Digong nung siya ay naging Pangulo ng ating bansa, naging mayor siya sa Davao at ganun din po si BP Inday Sara, naging Vice Mayor, naging Vice Presidente. Kaya diyan nakikita natin na yung mga grupo ng mga politiko dito sa ating bansa na gusto nilang mapanatili sa pwesto pagkatapos na hindi na magkasundo sa mga Duterte ay gusto nilang burahin ang mga Duterte sa larangan ng politika dito sa Pilipinas. Na hindi naman natin po yun papayagan basta-basta. Kaya andito tayo ngayon. Pag-usapan natin itong impeachment ni BP Sara. At marami kasing nagme-message sa akin at tumatawag, ano bang ibig sabihin ba ng ad cautelam? Ano ba yung ad cautelam na yan? Paano ba yan? Paki-explica ng simple. So ito ang dahilan kaya ako nag-live para kahit papaano masagot ko ito ng simple para sa kaalaman na rin po ng nakararami. Alam po ninyo pag may kaso, may magsasampa ng kaso, civil case man yan o kaya criminal case, o dito ngayon may naisampang articles of impeachment laban kay BP Sara, so merong nakasampang kaso dyan po sa Senado. Kailangan po yon yung naisampang reklamo ay tama, hindi kontra sa konstitusyon, hindi kontra sa batas at sumunod sa mga procedures o mga patakaran, mga rules and regulations. At lahat po ng mga sinasampang kaso ay sinasagot po yan ng
nasasakdal o dinidimanda, ang sagot po ng nasasakdal ay sinasabi nating answer. Pag sumagot po sa reklamo o complaint, sasagot naman yung kabilang nagreklamo at ang tawag naman po diyan ay reply. Kaya dito ngayon natin pagtuunan itong impeachment ni VP Sara. So nagsampa ng articles of impeachment noong February 5, hindi nagkaroon ng pagdinig ang Senado ang bilang isang impeachment court, at nito lamang nakaraang June 10 at June 11 nga nagtapos na yung session ng Senado at pati ang impeachment court, pero nag-utos ang impeachment court kay VP Sara na magbigay siya ng kanyang answer doon sa articles of impeachment sa pamamagitan ng writ of summons na tinatawag. At ganoon din, meron ding pinadalang abiso ang impeachment court sa House of Representatives na magbigay ng resolution kung hindi salungat sa saligang batas yung ginawa po nilang pagsasampa ng articles of impeachment. At ganoon din, pinapasagot din ang Kamara na magbigay sila ng certification na itong sinampang kaso ng 19th Congress ay itutuloy pa ba ng 20th Congress. Ay malalaman po natin yan pagdating po ng July 28 pag nagkaroon na ng pagtitipon ang mga bagong halal na mga congressmen at mga senador. So, explica muna ko ng big sabihin ng ad cautelam. Sa batas po, sinasabi yan with caution or for caution or for safety sake. Kasi nga, pag sinampahan ng kaso, may nagsampa ng kaso sa inyo, at sa tingin ay yung sinampang kaso ay wala namang katuturan, ito kontra sa konstitusyon, ito ay hindi sumusunod sa batas, maaaring sabihin natin na wala naman na yung kasong yan pero dahil meron pong requirement na nanggaling sa isang korte o dito sa impeachment court na ito, kailangan pa rin sagutin yan. So, sino sasagot yan? Siyempre, yung nasasakdal. So, kukuha ng abogado yung nasasakdal, magkakaroon ng entry of appearance yung mga abogadong kukunin. Pati yung pagpasok ng mga abogado ay hindi nangangahulugan na pag nag-file sila ng kanilang entry of appearance, in writing po yun, ay sila ay nagpapasakop na sa jurisdiction po ng korte o nung nag-uutos na sumagot sila. Kaya nagsasampa sila ng tinatawag na entry of appearance ad cautelam. Ibig sabihin nun, with caution, without necessarily violating the law, ay sumasagot sila, or without necessarily submitting themselves sa jurisdiction ng korte, sumasagot po sila doon sa kautusan o kaya doon sa ibinigay sa kanilang summon ng korte. So nung nagkaroon po ng utos ang Senado sa pamamagitan ng summons na pinadala kay VP Sara, sumagot po yung kaniyang mga abogado. At dyan mo makikita yung galing ng mga abogado sa kanilang ginawa. So nagsubmit sila ng ad cautelam answer or answer with ad cautelam. May reservation po sila na sinasabi na with caution ay sumagot sila rito, at binabanggit nga nila na itong sinampang impeachment laban kay VP Sara ay kontra sa Constitution. At dahil nga po sa kontra sa Constitution ito, kailangan mo nang resolbahin yung issue ng validity ng impeachment pursuant to the provision ng Article 11, Section 3 in particular ng ating saligang batas. Hanggat hindi nasasagot yan, masasabi, sabi ng mga abogado ni VP Sara, na itong mga allegations doon sa articles of impeachment na sinampa ng Kamara, they are mere scrap of papers and they don't deserve to be answered with. Ibig sabihin, hindi na namin kailangan munang sagutin yan hanggat hindi pa nare-resolve yung issue ng constitutionality ng pang-apat na impeachment. Kasi prejudicial issue kasi yun Kasi pag na-resolve po yung issue na yun, sabihin ng Korte Suprema, dahil may mga nakabinbin pang mga kaso sa Korte Suprema patungkol sa issue ito, tatlo po sa pagkakaalam ko, yung nakabinbin po dyan ng mga kaso, ay bababaliwala rin yung mangyayari dyan. So bakit nga naman pagsasayangan ng panahon na sagutin punto por punto yung articles of impeachment na sinampa ng Kongreso laban kay VP Sara? Kaya po nagsampa sila ng tinatawag na ad cautelam answer. Yan ibig sabihin ng ad cautelam. Yan ay isang Latin maxim o Latin phrase na ibig sabihin yan literally means for caution. For caution. Kung minsan sinasabi ex abundante ad cautelam,
for extraordinary caution. Dito ngayon natin makikita na galing ng mga abogado, napakahusay po nila at alam po nila ang kanilang ginagawa, very cautious sila sa sitwasyon. Ngayon, sinasabi naman itong nasa House Prosecution Panel o itong mga grupo naman na itong mga abogado ng VP Sara na nasa Sakdal ay ini-stall nila yung prosecution. Hindi, walang stalling dito o hindi dinidelay. Talagang isinasaayos lamang. Kaya sila nagsampa ng ganong mga pleading. Dahil nga merong requirement ng Supreme Court na sumagot si VP Sara, edi sumagot sila ad cautelam with caution na kung hindi pa mariresolve itong isyong ito, pagdating dan sa Senado sa 20th Congress, ay malalaman natin ano ba ang magiging kahihinatnan nito. Uulitin ko yung mga sinabi ko nung mga nakaraan. Pagkatapos po ng June 30, itong taon na ito, lahat ng mga inumpisan ng 19th Congress, kasama na po dyan yung impeachment case na isinampa po nila noong February 5, baliwala na po yon. Wala na pong saysay doon kasi maliwanag naman po na hindi continuing body yung House of Representatives. So paano may pagpapatuloy ng 20th House of Representatives yung hindi tinapos ng 19th Congress House of Representatives? Lahat po ng kanilang ginawa, kailangan po nilang ulitin muli. At pag inulit po nila yan, papasok na po yung 1-year bar rule na hindi pwedeng sampan ng 2 beses na impeachment case ang parehong opisyal within a period of 1 year magmula nung na-initiate yung impeachment. O ipagpalagay na natin na yung initiation was February 5. Pero sinasabi naman ng grupo ni VP Sara, hindi, meron pag mga naunang 3 kaso ng impeachment na isinampa noong December 2, December 4, December 19, 2024. Violation itong February 5, 2025 na siya ngayon ang naisampa sa Senado kasi hindi tumupad yung Kamara doon sa requirement ng Constitution na dapat it shall have referred the matter before the appropriate committee within 10 days, 10 session days. Hindi tumupad doon So, ano pang didinggin dyan sa Senado? So, itong mga isyong ito, lahat po ito legal issues po itong mga ito at wala pong makakaresolba po nito kung hindi ang Korte Suprema. Pero kung ano man po yung magiging decision po ng susunod na Senado, yung 20th Senate po dito, ay abangan po natin. Kung hindi po malinaw ang magiging tugon po ng Senado rito, siguradong may magsasampa ng kaso patungo po dyan sa Supreme Court para questionin po ang magiging decision po ng Senado. Itong 20th House o Congress, House of the Senate, ay magiging justiciable issue. Pero lahat po ngayon ay masasabi natin these are all political issues. Lahat po ng mga ito ay ginagawa dahil lamang po sa politika, hindi mo na makikialam po yung Supreme Court sa issue po ng political. Kasi ang may sole jurisdiction pagdating sa issue ng political ay ang mga political departments, kasama po dyan ang Senado at ang House of Representatives. Uulitin ko po, ito po yung aking munting paliwanag po sa ibig sabihin po ng ad cautelam. Kasi yan po ay isang banyagang salita na hindi maintindihan ng hindi abogado, hindi ka agad nakukuha ang ibig sabihin ng ad cautelam. Literally, ang meaning po niyan ay with caution or for precaution. So, yan po ang ibig sabihin niyan. Hindi po yan binabawal sa ating rules of procedure sa rules of court. Nire-recognize po yan ng ating Korte Suprema at ang ibang mga ahensya ng pamahalaan, lalong-lalo na po ang mga korte. At ganoon na rin po itong Senate bilang isang impeachment court. Kaya tama po yun. Wala pong masama doon sa ginawa po at tamang-tama. Magaling po yung mga abogado ni VP Sara. Alam na alam po nila yung kanilang ginagawa rito. So abangan po natin yan. At mamaya po pagkatapos ng lunchtime, atin pong pag-uusapan itong mas mainit na issue tungkol naman po dito sa gera pa rin ng Israel at saka Iran. At tatalakayin natin ng konti yung nalalaman natin tungkol sa geopolitics, foreign relations, yung summary ng mga historical data kung bakit inaaway ang mga Israelis ng mga nakapalibot ng mga bansa po dyan sa Middle East. Para naman po malaman po ninyo kahit pa paano magkaroon po kayo ng idea. At kung meron pa po tayong oras mamayang hapon,
ay talakayin din natin itong nakabimbim pa ring issue ng ICC laban kay Tatay Digong. Kasi nga maingay na naman ang mga social media at saka mainstream media na kontra sa mga Duterte. At tingnan po ninyo, headline na naman sila sa mga dyaryo. Basta po kontra sa mga Duterte, headline sa dyaryo, headline sa mga television at saka sa mga radyo. Iba't iba na po yung mga grupong nagsasalita, pero lahat po yan ay nandito lamang po sa Metro Manila. Dahil dito lang naman po kasi yung maiingay ng mga grupo at talaga naman po na ayaw nilang tigilan ang mga Duterte. So mapipilitan po tayong sumagot po dyan. Sasagutin natin ng nalalaman natin kung ano yung mga dapat pang gawin. Pero ang panawagan ko lamang po sa inyo ay patuloy pa rin po tayo magdasal. Unang-una sa ating mga overseas Filipino workers na wala pong masamang mangyayari po dyan sa kanila sa Middle East hanggat hindi po talaga tunay na nagkakaroon ng peace agreement, kasi ceasefire pa lamang po yung nangyayari sa ngayon. Sana nga po ay wala nang gantihan ang Iran at saka Israel at manaig po ang kapayapaan. At pag nagkaroon po ng peace agreement po dyan, ay magkakaroon din po ng kaliwanagan ang kabuhayan ng maraming mga Pilipinong nasa Middle East na siyang malaking na itutulong sa ekonomiya ng ating bansa. At siyempre, magdasal din po tayo para pa rin po kay Tatay Digong na sana po siya ay manatiling malusog at magkaroon pa ng mahabang buhay. Malampasan niya lahat itong mga ginawa pong panggigipit sa kanya, itong trahedyang kanyang hinaharap dahil siya ay nagsasakripisyo para sa bayan, para sa mamamayang Pilipino. Ito muna, papaalam muna ako mga minamahal na kababayan. Huwag niyo pong kalilimutan sana na i-follow, i-share, subscribe po itong ating Facebook page. At nang sa ganon ay mas marami po tayong makakahalubilo, makakausap o makapag-unayan ng mga kababayan po natin patungkol po sa mga iba't ibang mga issue na pwedeng makatulong po sa kanilang kaalaman. Maraming salamat at magandang tanghali po sa ating lahat.